Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po pa ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Ano ang dapat mong gawin para makamove on ka na? So alam naman natin, kakatapos na yung 2024. Well, last month lang. At marami talaga yung gustong mabago na ang kanilang buhay. At ang iba doon, di ba? Yung galing sa relasyon, halimbawa, yung lalaki o yung babae, iniwan na yung partner. O kaya ikaw na mismo nag-decide na iwanan mo na yung partner mo dahil unang-una, sa dami mo ng sinakripisyo, di ba? Minahal mo, nag-sacrifice ka, binuhos mo ang buong buhay mo. Pero sa kabila ng yan, hindi pa rin kayo magkasundo. O kahit na anong gawin mong pagsisikap, pagmamahal, di ba? Pasensya, pag-a-adjust, lahat na, ginawa mo na, pero wala pa rin nangyari. Hindi nyo pa rin maayusan yung relasyon, kaya nagdesisyon ka na ito ay tapusin na. So marami sa atin na ganyan na yung ginagawa, pero minsan, di ba, pagka nagdesisyon na, binabalik-balikan pa rin. Sinasabi na what if hindi ko sa iniwan? Baka ngayon ay kami na talaga o nagkapamilya na kami. Di ba? O what if ay talagang tiniis ko na lang. Baka naayos pa. Pero wala na nga, di ba? Tapos na, di ba? Tapos na yung problema mo. Dinesisyon na mo na yan. So, ibig sabihin, ang gagawin mo na lang, tanggalin mo na yung pagiging bitterness mo. Iwanan mo na talaga. Patawarin mo na rin yung sarili mo dahil kahit hirap ka na, nagtiyaga ka, di ba? Inubos mo yung oras mo, yung panahon mo, yung energy mo. Tapos ganoon din pala ang mangyayari. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Di ba? At siyempre, mag-focus ka kay Lord dahil siya yung unang tutulong sa'yo. Di ba? Pagdating sa mga kabiguan o mga sakit na nararamdaman mo. Di ba? At yung pangarap mo noon na hindi mo natupad, hindi mo nagawa yung mga goal mo, ulitin mo ngayon, umpisahan mo na kagad para mag-iba ka ng pananaw sa buhay. Kasi yung iba, di ba, mga estudyante pa, biglang nag-asawa, di ba? Tapos nagkaanak, hindi na natapos yung pag-aaral nila. Tapos kalaunan, naghiwalay din mag-asawa, di ba? Kawawa lang yung bata, di ba? Nawala yung parang magulang, nag-away lang. Yung bata nagsakripisyo. So, tapos yung pangarap mo o yung kurso mo, hindi mo naman nakuha dahil sa pinasok mong hindi naasahan. So, ituloy mo na at iwasan mo na nga lahat ng mga bagahe mo. Yung mga hindi magagandang nangyari sa'yo, iwan mo na yan noong 2024. Diba? Iba na. Look forward ka na ngayong 2025. At siyempre, iwasan mo rin yung mga taong hindi nakatulong sa'yo o sila pa yung naging dahilan kung bakit napariwara ka, nahirapan ka, at nag-away kayo ng kapartner mo o ng asawa mo o ng boyfriend mo dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo na walang ibang ginawa kundi yung gatungan ka ng gatungan pa. At siyempre, huwag mo kalimutan, lumapit, di ba? Makihalubilo ka. Una, siyempre sa pamilya mo, dahil yan talaga magiging sandigan mo at katuwang sa lahat ng paghihirap mo. Siyempre, yung mga kaibigan mo naging totoo sa'yo. Kasi yung mga kaibigan, nalalaman mo sa oras ng kagipitan din. Sa oras ng mga problema. Di ba? May mga kaibigan na kung saan ay magaan ang buhay mo, sagana ka, dun lang sila nagiging kaibigan. Pero pag dumanas ka na ng mga matitinding pagsubok, nawawala din sila at tinatalikuran ka rin. Kailangan, siyempre, yung mga nakapaligid sa'yo, yung nagmamahal sa'yo, yung may malasakit sa'yo. So, nangunguna na nga dyan yung pamilya. Kaya sabi sa Isaiah, chapter 43, verse 18 to 19, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan.
dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. So itong sulat ni Isaias ay pinadaan ang salita ng Diyos. Na kung saan ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya ganun po ang ating gawin, di ba? Walang imposible sa Diyos. Mahirap man ang pinagdaanan mo, kaya mo makabangon, kaya mo makarecover, kaya mong paunlarin ang sarili mo, basta may tulong ng Lord. Huwag kang makalimot. Siyempre, lagi kang magsisimba dahil sa nangyari sa'yo dati, di ba? Dahil nakapokus ka lang sa partner mo o asawa mo, wala ka ng panahon na magsimba, wala ka ng panahon na magdasal. Lagi na lang nakatutok ang oras mo sa partner mo, yung pala ay iiwan ka na lang. Kaya kahit imposible, kagaya na sinasabi dito, di ba? Kahit sa disyerto, magkakaroon ng bukal, ng mga tubig, mga daluyan, walang imposible sa Diyos. Di ba? Kahit ano pang hirap pang yung pinagdaanan, ay kaya mong malagpasan. Kasi pagka wala sa Diyos, ang iyong buhay, imbis na makarecover ka, baka mapariwara ka pa. Di ba? May stress ka, magkaroon ng anxiety, kung ano-ano pang mga negative. Di ba? At dyan napapasok, siyempre, yung demonyo para ikaw ay hikayatin na minsan, di ba, nauwi pa sa suicide dyan kung hindi mo na kaya ang problema. Kaya lahat po ng ating mga naging nakaraan na naging problema sa buhay, mabigat, magaan, simple, huwag po natin kalimutan, nandyan si Lord na handang tumulong, makarecover at makabangon. Kung ano man pinagdaanan mo, ay tsak malalagpasan mo sa tulong ng ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa karamdaman, at sa pinansyal, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal lang na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo ang iyong kahilingan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At sa lahat po ng nanonood sa aking vlog na may mga karamdaman, iyong gamutin at tanggalin, O Lord, para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang hindi makamove on dahil sa mga kadahilan ng mismong pamilya ang nakasakit sa kanila. Nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasensya, at higit sa lahat, ang mapagmahal. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang mga nasirang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung papaano nila itatawid sa magapon ang kanilang pamilya. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus, at patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. To God all be the glory. Thank you very much po.